Ganito lang pala kadali gumawa ng pandesal. Hindi mo na kailangan pumila pa sa bikiri sa tuwing umaga para lang magkaroon ka ng pandesal. Masarap pa. Mayroon na akong 1/4 kilo na harina sa bowl. Lagyan ko ng asukal, asin, yeast at maglagay na ako ng tubig. Ihalo lang hanggang sa matunaw lang din yung asukal. At lagyan ko na rin yan ng margarine na 1/8 cup lang. At masahin ko riyan na siguro mga 5 minutes lang. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Pagkatapos natin yan masahin ng mabuti, hihiwain ko lang yan ng mga maliliit. Hindi ko na siya sinukat, tinansya-tansya ko na lang din. Pero kung halimbawa pangtinda mo o inegosyo mo, siguro mas maganda sukatin mo para mapare-pareho ang laki. At ganito lang ginagawa ko, babastunin ko lang siya o bilugin ko lang ng pahaba. At pagkatapos niya na mabaston ko na yan, ilagyan ko siya muna ng margarine. Both sides, lahat na part niyan para makapitan siya ng breadcrumbs mamaya pagka nilagay na natin sa breadcrumbs. Kasi kung walang margarine yan, hindi yan kakapit yung breadcrumbs dyan. At napakabango niyan pag niluto mo pagka may margarine or butter. Pwede rin butter yung gamitin mo. At yung breadcrumbs, yung tinapay na tinoast ko lang yan at saka dinurog ko rin. Gaya niyan at i-rest muna natin yan ng 45 minutes. Saka natin ulit yan hiwain ng maliliit mamaya. After 45 minutes, ito na siya, lumaki na siya at talagang umalsa na rin. Hihiwain ko na yan ng maliliit. Tansyahin ko na lang yan. Ikaw na rin, bahala ka kung ano kalaki ang gusto mo sa'yo. Pero sa akin, tinansya-tansya ko lang talaga yan. At pagkatapos yan, ibalik na natin ulit yan doon sa tray. At paalsahin muna natin ulit ng another 1 hour. Bago natin yan lutuin sa kawali. Pwede rin sa oven, pero itatry ko sa kawali kasi para mas madali ang pagluto natin, na matuto tayo sa pagluto ng tinapay sa kawali lang. Kasi hindi naman lagi lahat mayroon oven. After 1 hour, ito na yung ating pandesal na lulutuin na natin sa kawali. Sa pinakamahinang apoy lang para hindi agad mabiglang maluto o masunog. Kasi kung malakas yung apoy, baka sunog na yung labas, hilaw pa yung loob. Pero madali lang yan maluto dahil maliliit lang naman yung hiwa natin. At lutuin lang natin yan ng 5 minutes every sides. At takpan ko muna siya para talagang makulob yung init. At pagkatapos yan, saka natin yan baliktarin. Tingnan mo, napakaganda yung pagkaluto niya. Tamang-tama lang talaga yung pagbaliktad natin. Ang kulay niya, napakaganda. At antayin na lang din natin ang another 5 minutes para talagang siguradong luto na yung ating pandesal. At pagkatapos yan, ready to serve na yan yung ating napakasarap mga pandesal. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at paki-share na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, tanggalin na natin yan at palamigin muna bago natin isi-serve. Kaya mga kalasa, gawa ka na rin dahil alam ko kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Ito na yung ating pandesal na kahit walang palaman, napakasarap. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!